pagsalubong ng mga tao sa iyong pagdating sa Jerusalem, sabay-sabay silang sumigaw ng hosana sa kaitaasan. Ito nawa po ang aming maging sigaw ng aming puso, ng aming isipan sa aming pagsamba sa umagang ito, at ang aming sigaw habang kami nabubuhay. Tanggapin mo po ang aming papuri at pasasalamat. Hosana sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Manatili po tayong nakatayo at tunay na magandang linggo ng palaspas sa ating lahat. Tunay na pasalamatan po natin at purihin ang ating Diyos at isa isang anak nating Diyos na Jesu Cristo na sadyang idalay niya ang kanyang buhay upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Tayo'y magpuri sa Diyos na dakila. Tayo'y umawi, sambahin natin ang ngalan niya. Ulitin po natin. Tayo'y magpuri sa Diyos na dakila. Tayo'y umawi, sambahin natin ang ngalan niya. Umawit ng Alleluia, umawit ng Alleluia, umawit ng Alleluia, purihin siya. Umawit ng Alleluia, umawit ng Alleluia, umawit ng Alleluia, purihin siya. Sa'yo'y magpupuri, sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawit, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Alleluia, 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 purihin ka. Sa'yo'y magpupuri, sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawit, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Alleluia, 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 purihin ka. Alleluia, purihin ka. Salamat po. Pwede po tayong mupo. At sambahin, O purihin, at sambahin ang Diyos na
Amen, amen. Purihin ng Panginoon. Muli po, bigyan natin ng masaganang palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat kapatid na Elder Mike, si Jean, si Kuya Ernest, Kuya Boy, at si Darwin at saka si Ernel. Purihin ng Panginoon at welcome po. God's morning. At sabay-sabay na po natin itaas ang ating mga palaspas. Hosanna, Hosanna. At pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang pagdating, ang dumarating sa pangalan ni David. Purihin natin ang Panginoon. Hosanna, Hosanna. At doon po sa mga nasa Facebook Live, kung ano po ang mahawakan yung mga dahon, ibuwagay-ibuway nyo na rin po. Purihin ang Panginoon. Sapagkat dinadala po natin ang experience ng mga tao doon sa Jerusalem nung pumasok si Jesus sa gate of Jerusalem, yung tinatawag na ang matagumpay na pagpasok niya sa lungsod ng Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Muli po, binabati po namin kayo doon sa mga naririto sa ating kapilya sa Wilmington, ganoon din sa mga kasama natin sa Facebook Live. At paalaala po din pala doon sa mga nasa Facebook Live at doon sa mga nanonood sa atin kasama natin dito, tayo po ay nasa YouTube na rin. Hindi po man ito live pa, pero darating po ang panahon na ito ay magiging live na. Ang ginagawa po natin ito sapagkat hindi po tayo pwedeng makapag-imbak ng mga video o mga video ng ating mga pananambahan for more than a month. Kaya nabubura na ho ito. Hanggang 4 na lang po na pananambahan sa loob ng isang buwan, mabubura na po. While sa ating YouTube, naman nag-iipon pa, maaari tayong mag-imbak ng ating mga worship videos. Kaya unti-unti po nating pinopopulate yung ating YouTube channel. So go to YouTube, Calvary Presbyterian Church -Wilmington, CA. Okay? Kasi po napakarami ng Calvary Presbyterian Church. Kaya siguraduhin yung may -Wilmington, CA. Okay, so mga paalaala po, ngayon po ay linggo ng mga palaspas. Pinupuri natin ang Panginoon, papasok na po tayo sa Semana Santa. At diyan po magkakaroon po tayo ng ilang mga extra pananambahan sa gabi. Ito po ay sa Huwebes. Ito po ang Monday, Thursday, communion service po ito. Gaganapin po dito sa CPC Wilmington. At ito po ay 7:30 ng gabi. Ito po will be aired over Facebook Live. Kaya po yung mga hindi makadalo ng gabi, pwede rin po kayong makapanambahan sa gabi. Ganon din po, kinabukasan ay tinatawag nating 7 Last Words o Good Friday service. Wala pong communion, pero 7:30 din po ng gabi dito po sa Wilmington. Kasama po diyan pagdating ng linggo. Ito po ang linggo ng pagkabuhay na muli, linggo ng pagkabuhay na muli ni Jesus, o yung tinatawag nating Resurrection Sunday or Easter Sunday, the Queen of Christian Festivals. Kaya po 3 ang event natin diyan, 6:00 po ng umaga, maagang-maaga makikita po tayo dito 6:00, yung sunrise service. Spelled with the letter O, sunrise, ang pagbangon muli ng anak. So alas 6 po ito, maaga-aga pa, malamig-lamig. Kaya po kadalasan nagdadala tayo po ng mga blanket dito. So dumalo po kayo, masaya po ito. Ang preacher po natin dyan ay si Pastor Doms. Pero marami po tayong makakasama dyan ng mga kasama rin. Ngayon, ang mangyayari po dyan ay 1 oras lang po yan, o siguro madadagdagan ng ilang minuto. Pero pagkatapos po niyan, 7:30 yung tinatawag nating Galilean Breakfast. Matagal na ho natin ginagawa yan. Bakit po Galilean? Sapagkat binibigyan natin ng commemoration yung unang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa shores of Galilee. Kaya po Galilean Breakfast, 7:30 po. Yung pong gustong magdala ng mga breakfast, meron po tayong schedule ng mga dadalhin yung mga ulam at saka breakfast. Nakaipit po yan. At doon po sa mga nanonood sa ating hindi makakadalo ngayon, in-email po yan sa atin. Fried or steamed rice, mga fruits, spam or luncheon meat, longganisa, scrambled egg, champurado, corned beef, bacon,
kare-kare, adobo, ay hindi po kasama yan. Dinagdag ko lang, baka magustuhan nyo eh. Pero masaya ho yung salo-salo natin. Ano? So ayan po, 7:30 ho. Ngayon po kung iniisip nyo, wala kaming panahon, napakaagang magluto, pumunta na lang kayo rito, no problem. Ang experience natin dyan, palaging napakarami nating pagkain sa agahan na yan. Pagkatapos po, pagdating po ng mga 8:30, magkakaroon po tayo ng fellowship, Easter fellowship sa pangunguna ng ating CE department. Ito po ay nakaprogram para sa mga bata pero maaring lahukan ng mga matatanda dito. Ito po ay fellowship event natin. At pagkatapos po niyan yung 9:30 service natin, regular 9:30 service, pero ito po ay Easter service natin ng 9:30. Okay, patungkol din po sa Easter, doon po sa hindi pa nakakapag-order ng ating Easter lilies, pwede pa po kayong umorder hanggang Huwebes. Ito po ay to honor a loved one na pumanaw na o nandito pa, pagpapasalamat sa kanilang buhay. Umorder kayo at 12 pesos lang ilalagay natin dito sa chancel area. Dollars. $12 lang dito po sa chancel area para maganda ang ating chancel, maganda. Wala pong problema dahil pagkatapos po ng service, maaari natin iuwi. Nako, napakasarap po ng tingnan at amuyin na sa ating bahay. Kung aalagaan niyo po itong lili na to, tatagal po yan ng halos 2 buwan. Ano, ha? Ngayon naman, kung hindi niyo pinapansin, kinabukasan ay dead na yan. Ano, ha? Pero maigi rin, meron tayong ganyan. Ano, ha? Okay, purihin ang Panginoon. Meron po tayo diyaang mga prayer request cards. Ano, ha? Sa inyong harapan diyan, ito po ay pwede niyong sulatan ng mga prayer request nyo. At ihulog nyo lang sa offering plate. At maaari nating ipanalangin mamayang 9:30 o kung nanaisin nyo naman dalian ninyo, ay pwede nating isama sa prayer ngayon o mamaya-maya. No? Kung meron kayong mga mahigpit na pangangailangan sa panalangin. Okay, meron pa po ba tayong kailangang idagdag? Uy, nga pala kahapon ho, meron tayong walk in the park. May mga picture ata tayo rito. Kung maipapakita. Yan, salamat Stephanie and Daniel. Yan. Walk in the parks. Maraming salamat kapatid na yung presidente ng Women of Faith, no? Si John Sanchez. Ayan po sila nasa Heritage Park in Cerritos. Mga 64 po tayo diyang nagsama-sama. 7 Stations of the Cross. Napakagandang reflective event. Ayan. So, nakilahok ang marami at maaga rin po tayong nakita-kita. Purihin ang Panginoon sa mga gawaing ganyan. Okay po. Ngayon po ay panahon ng panalangin at bibigyan po natin ng panahon ng panalangin. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sapagkat ngayon ay panahon ng mga palaspas at inaalala namin kung paano kayo pumasok sa mga pintuan ng Jerusalem upang pagtagumpayin ang inyong kaharian dito sa lupa. Salamat Panginoon sapagkat kayo ang nagsabi sa amin na kayo ang magliligtas, kayo ang darating at kayo rin ang bibigay sa amin ng kaluwagan ng buhay. At salamat din Panginoon sapagkat sa panahong ito na may kagipitan ng buhay, mahirap ang mga panahon, makaasa kami na kayo ang umaagapay sa amin. Salamat Panginoon sapagkat ang kapatid naming si June Lara ay naririto na kasama ang kanyang pamilya, si Linda Lara at saka ang kanyang magulang si Linda Lara at si Poldo. Mamaya pong Vesper service, Panginoon, magbubunyi kami at si June naman ay magbibigay ng testimony. Purihin ang Panginoon. Sa kalahasang nadaranasan ng aming kapatid na Betty Gorospe, marami pong salamat. At pinupuri namin Panginoon sapagkat kayo ang nagpapagaling sa kanya, kasama ng Nanay Lily. Salamat din Panginoon sapagkat pinapagaling niyo ang aming kapatid na Ate Uring at ganoon din ang Kuya Maning. Pinupuri ka namin sapagkat sila ay inyong sinasaklolohan kung sila ay may kabagabagan o problema sa pangangatawan. Salamat din po Panginoon sapagkat maaari namin ipanalangin ang mga apo ng kapatid na Dennis at Winnie na gumagaling na. Si Uncle Romy at Aunt Nita nila ay
gayon din kayo ang sumasama sa kagalingan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat kayo ang nagbibigay tagumpay sa marami sa kanilang kamag-anak, Panginoon, nangangailangan ng saklolo. At sinamahan niyo ang aming young people sa Long Beach Care Center, Panginoon, at sila'y nagpahayag ng salita doon. Salamat, Panginoon, sapagkat maaari namin dalhin ang pangailangan ng pamilya ni Susan Hernandez, Panginoon, na pumanaw na noong nakaraang linggo. Gayun din, Panginoon, ang pagdadalamhati ng mga ni Boy at Martin at family sa pagkawalay ng kanilang anak. Ganun din, Panginoon, ang pamilya ni Romy Radok, ang Foas family. Gayun din, Panginoon, ang mga anak ni Jelly Bartolome. Panginoon, salamat sapagkat kayo ang nagpapalakas kay LG Viray, Teddy Torres, David Rosales, Rosana Cosca at Dorcas Eusebio. Salamat, Panginoon, sapagkat maaari naming isama ang pamilya ni Ate Annie at Jamir na kung saan pumanaw ang kanyang sister-in-law na si Aida Duhay ilang linggo na kararaan. At ngayong lang linggong ito ang father-in-law ni Sandra, Panginoon, ay pumanaw din, kaya sa kaluluhan nila, ninyo sila sa kanilang pagdadalamhati. Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat kayo ang patuloy na nagpapalakas sa aming kapatid na Ambel. Gayon din nagpapalakas sa aming apo na si Wesley. Pinupuri ka namin sapagkat kayo rin ang sasama sa aming kapatid na Rick and LVTU. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang sasama din sa aming mga kapatid na nangangailangan ng saklolo rin. Si Manong Sol, Panginoon, si Jopi Lopez, ang aming kapatid na Ato at Lita Reyes, Neneng Kamanya, Panginoon, na kailangan ng saklolo. Panginoon, pinupuri ka namin sapagkat kayo ang sumasama sa aming kapatid na Nanay Panyeng Lusingarde, Kit at Richard Poblete, kay Ramon Ignacio, Panginoon, gayon din kay Fe Salomon at Rene Arevalo. Sa pagpapatuloy ng aming pananambahan, Panginoon, kayo ang magbigay sa amin ng linaw sa pagpapahayag ng salita sa pamamagitan ng aming pastor na Pastor Doms. At pinupuri ka namin sapagkat kayo ang aming mapupurihan at ang salita ninyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay makapagbigay din ng tagumpay sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. At bago po tayo magbasa ng ating scripture reading, nakalimutan kong batiin ang ating mga bisita galing sa Fresno, si Sammy Pakinggan at saka ang asawa niya si Elisa. Purihin ng Panginoon. Welcome, ha? Welcome. Ngayon din, nakasama natin ang kapatid na Kuya Maning at Ate Uring. At purihin ng Panginoon, taga-Anaheim na po sila. Amen at Amen. Purihin ng Panginoon. At ngayon, mga kapatid, ang pagbasa ng salita ng Diyos. Yung maaaring tumayo ay tumayo po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na pagbabasihan ng ating sermon ngayong umaga ay hango sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, talata 11, versikulo 28 hanggang 40. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok ng mga Olibo, isinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ni naman. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. Lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno, ayon sa sinabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang batang asno, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalagan iyan? Kailangan po ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila.
Habang siya ay nakasakay sa asno, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya ay malapit na sa lungsod, palusong na sa lipis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, "Pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan." Sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Makakaupo na po ang kapulungan. Isang magpalang umaga po. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hosana sa kaitaasan. Jesus is Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito sapagkat tayo nagkasama-sama upang gunitain natin ang unang panahong ginawa ito ng ating Panginoon. Kung i-imagine nyo nung unang mga panahon, wala pang mga sasakyan. Ang mga tao noon ay parang, ang kanilang mga paa ay parang ginger ba tawag doon? Parang luya yung mga paa nila dahil nakapaa, hindi nakahulma, So marahil nung araw, makikita niyo naman po yung mga magsasaka nung araw, di po ba? Mga nakatikwas ang mga daliri ng paa dahil naglalakad sila nakapaa. Ini-imagine ko po, yun si Jesus ay naglalakad patungo sa Jerusalem, kasama ng mga alagad. Nakapaa siguro sila, maaaring mga bato-bato, at siguro maraming alikabok. Mapapansin nyo na talagang mararamdaman mo kung gaano kasakripisyo ang ginawa ng ating Panginoon. Sa panahon din natin ngayon, kapag kayo po ay naglakad na nakapaa, mapapansin nyo na sasabihin nyo, masakit. Pag nakatungtong kayo ng maliit na bato, sasabihin nyo, masakit ito Parang nakatungtong kayo ng matinik, sapagkat yung ating mga paa po ay may sapina, sapagkat wala na pong kalyo po iyan. Tingnan nyo, lambot ng mga paa nyo, nakaispa pa yan. Panahon ng Panginoon at ng mga alagad, hindi nakaispa yan. Talagang mararamdaman nila yung matigas na laman ng kanilang mga paa, mga kalyo sa paa, maging sa kanilang mga kamay. Ngayong umaga po, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa ating binasa, na nagpapaalala sa ating Panginoon kung paano siya naging matagumpay sa pagpasok doon sa Jerusalem. Ito po ay isang selebrasyon. Marahil ito rin po ay isang pamamaraan ng pagpapakilala sa ating Panginoon na siya po ang tagapagligtas na hinihintay ng sang sinukob o ng sang liputan. Maaring ipinapakilala rin po ito sa pagpasok sa Jerusalem ng ating Panginoon na siyang tagapagligtas. Kaya sinasabi ng mga alagad, Hosana, save us. So, tayo po muna ay patuloy na manalangin. Samahan niyo po ang bawat isa sa pananalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, nag-uumapaw ang aming mga puso sa kagalakan sapagkat kayo po ang nagligtas at nagmahal sa amin. Kinikilala po namin ang iyong mayamang sakripisyo sa bawat isa na sa kabila ng aming mga kalikuan, sa kabila ng aming mga kasutilan, sa kabila ng aming pagsuway, Panginoon, at hindi pagiging matalimahin sa inyo noon. Ipinadama mo po, O Diyos, ang iyo pong kalinga
ang iyong pong pagmamahal. Ipinaramdam mo, Panginoon, ng yakap, ang haplos mo sa bawat isa. Na kami, Panginoon, nung kami kumilala sa inyo, itinalaga lang ang aming mabuhay sa inyo, Panginoon, naramdaman po namin kung gaano kami kamahal mo, Panginoon. At ayaw mo kaming mapahamak. At ayaw mo kaming maparusahan doon sa impyerno na kung saan naglalagablab na apoy ng asupre na hindi po kayang tagalan ng sino man. Kaya salamat, Panginoon, sa pag-ibig mong ito sa amin. Salamat sa pagliligtas mo, Panginoon, sa bawat isa. Maging sa mga pagtugon mo sa amin po mga dalangin, pagsagot, Panginoon, pinagpala mo kami sa maraming mga bagay. Tunay na kinikilala po namin na kayo po ang hari ng sanglibutan. Kayo po ang hari ng aming mga buhay. Kaya, O Diyos, pagpalain mo rin po ang umagang ito sa bawat isa, sa mga nakikinig, nanunood, sa Facebook Lives, Panginoon, maging sa aming karatig na mga kapitbahay, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa lugar na ito, patuloy mong padaluyin ang iyong pong pagpapala upang maunawaan namin ng lubos kung gaano po kabuti, kadakila kayo sa bawat sambahayan. Tunay nga po, Panginoon, na ibinabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So sa ating pong binasa sa umagang ito ay makikita po natin ang kabutihan ng Panginoon. Ano ho? So siya po ay papunta ng Jerusalem, dumaan siya po sa Bethphage, papunta ng Bitanya at dumalaw po siya doon kina Marta, kina Maria, ano ho. At nag-stay po siya doon ng ilang panahon. At nakita po nila kung nakasama ng Panginoong Hesus si Lazaro na binuhay ng ating Panginoon. Ano ho? So, makikita rin po natin doon na bakit napaka-importante sa Panginoon yung Jerusalem. Yun ang tanong ko sabi ko, bakit laging Jerusalem ang nababanggit sa Biblia? Ano kayang mayroon doon sa Jerusalem? At hanggang sa panahon natin ngayon, maging sa Biblia, sabi nga po, dito sa ating pong binasa sa Luke chapter 19:38, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa lupa, kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. At sabi rin po sa ibang mga salin, makikita rin po natin na ang Panginoon ay mahal niya ang Jerusalem. Bakit po? Sabi nga po doon sa kanya mga salita, maging sa mga awit, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the city place of the tabernacle of the Most High. Sabi sa awit 46:4, ganito, awit, may ilog sa galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo, ligaya ang dulot. Yun po ang sinasaad sa aklat ng mga awit patungkol sa Jerusalem. Sabi doon, the city of God. Kaya pala po ang Panginoon nakatuon doon sa Jerusalem. Malaking parte sa Panginoon ito. At sinasabi pa po doon na sa Jerusalem po, makikita rin po natin na ito rin po ay nagsimula ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nagsimula din po doon yung unang iglesia sa Jerusalem. Sabi doon sa aklat, kung mababasa po natin sa aklat ng mga gawa. Ano ho? At sabi po doon, ang Jerusalem ay dakilang syudad. Dakilang syudad. Tayo rin po ay pinananahanan ng Panginoon. Maaring ito rin po, sa aking palagay, ito rin pong puso natin ay isang Jerusalem ng Panginoon. Tahanan ng Diyos, city of God, city of God. Maaring ang iglesyang ito ay maaring sabihin natin, ito ay banal na tahanan ng Diyos o templo ng Diyos. Minamahal ng Diyos. Ano ho?
So kaya po nung siya po ay papunta na po ng Jerusalem, nakita ng mga alagad, mayroon pong mga alagad na sinasabi po doon, babasahin ko uli kung paano natin ito lilinangin. Ano ho? Sa Luke chapter 19, ganito po ang sabi. Sa 28, pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem nang malapit na siya sa Betpage at Betanya, sa bundok na kung saan natawagi bundok ng mga olibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali, hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan, sabihin ninyo kailangan nito ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno ayon sa sinasabi sa kanila ni Jesus. Mapapansin po natin doon na ang Betpage at Betanya ay malapit po sa Jerusalem. Sabi po ng ibang komentaryo, mga 3 kilometro na lamang daw po ang layo nito. So, ang unang mensahe po natin ay makikita po dito na pinamagatan ko pong sumigaw sa galak. Ano ho? Hallelujah! Ang Panginoon ay may taglay na kapangyarihan. Ang unang puntos natin, ang Panginoon ay may taglay na kapangyarihan. Bakit ko po sinasabing may taglay na kapangyarihan? Ano ho? Mapapansin po natin doon na may nakita na po niya, pinakita niya sa mga alagad, sa dalawang alagad na sabi doon na may sa susunod na bayan, sa susunod na nayon, mayroon ganitong bla bla bla. Mayroon kayong makikitang asno na mag-inang asno. Kunin niyo yung asno, yung batang asno at dalhin sa akin. Kapag kayo ay sinita, bakit mo kinakalagan yan? Bakit mo kinukuha yan? Sasabihin nyo, ganito ang sabihin nyo sa may-ari. Ganito ang sabihin nyo sa may-ari, kailangan ito ng Panginoon. Kung kayo po siguro ay mayroon bagong sasakyan at pinuntahan ng mga diakono, ano, hindi mo pa nagagamit, wala pang, kumbaga, ilan pa lang milya, no, ang layo. Sasabihin, kailangan ng sasakyan mo, kailangan ng church ito. Mayroon kaming pagdadaluhan o dadalawin na kapatiran. Ano kaya sa palagay nyo ang iisipin ninyo? Di ba, marami tayong sinasabi na kapag tayo may sasakyan, ito ba, sinasabi nga ng mga manggagawa, di ba, pag tayo ay nagpipray sa mga sasakyan o sa bahay, ito bang sasakyan ito ay ipapagamit nyo sa gawain ng Panginoon? Sasabihin nyo, opo. Walang reklamo, di po ba? So bilang mananampalataya, ito rin po ay makikita natin. So unang-una makikita natin ang kapangyarihan ay may taglay ang Panginoon. Ang Diyos ay may sakdal na kaalaman sa lahat ng bagay. Ano ho? Makikita natin yung pagiging omnisciente ng ating Diyos. He knows everything. Yung mga nagaganap sa buhay natin, sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, hindi ito maitatago sa paningin ng Diyos. Kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, alam ito ng Panginoon. So, makikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawang bagay kung bakit nalalaman ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Yung pagiging omnipresente ng Diyos. Sabi doon, makikita nyo ang asno. Naniwala nga po yung dalawa o mga alagad ng Panginoon. Kinuha nila sa madaling salita, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, dinala sa Panginoon yung asno. So, ibig sabihin, ang Diyos natin na pinagtitiwalaan, ang Diyos natin na pinaglalagakan ng ating mga buhay sa yung Diyos na makapangyarihan at mabuti sa lahat na nakakaalam ng lahat ng ating mga ginagawa at alam ng Diyos kung ano ang dapat nating puntahan. Kaya kung mayroon man tayo mga pagrereklamo sa panahon natin ng may mga kahirapan,
Alam ito ng Diyos. Yung pintig ng puso natin nararamdaman ng Diyos because ang Panginoon nasa ating puso. Nasa puso ba natin ng Panginoon? Kung nasa puso natin ng Panginoon, ramdam na ramdam niya yon. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Hallelujah! So makikita rin po natin na nakita nila yung pangitain na yon ng Panginoon, yung propesiya na tupad. Kaya yung mga alagad, gano'n na lamang, kasigla, kagalak, dahil nangyari, natotoo ang Panginoon. Sa maraming mga bagay, sabi pa nga po sa mga sumunod na talata, maraming himala ang ginawa ng Diyos na nagpapakita na siya ang Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Pangalawang bagay na makikita natin kung bakit sumisigaw sa galak ang mga alagad maging sa panahon natin ngayon at maging sa mga nakakasama pa nila sa paglalakbay. May tugon ang mga alagad. Sabi po doon, sinunod nila ang Panginoon. Makita na po natin na sabi doon, sinunod nila ang Panginoon. Kaya nga dinala nila yung asno sa ating Panginoon. At anong ginawa nila? Anong tugon? Hindi lang sinunod, kundi pinarangalan nila ang Panginoon sa paanong pamamaraan. Hinubad nila yung kanilang mga balabal, inilagay sa hapag na daraanan ng Panginoon, at yung mga tao kumuha ng mga palaspas na ganito, hawakan nyo, sumisigaw sila habang naglalakad papunta sa Jerusalem. Na Hosanna, save us, Lord! Hallelujah! Di po ba? Sumisigaw habang si Jesus Christ nakasakay doon sa asno. Mahirap po sumakay sa isang bisiro, Nasubukan nyo na po ba? Kami po may kalabaw nung araw. Yung maliit pa, mahirap po sumakay. Akala nyo madali sumakay sa ganong asno? Itatalon kayo, itatakbo kayo. Kasi po parang nakikiliti sila pag sinakyan sila sa likod. Itatakbo kayo, talagang ihuhulog kayo. Hindi pwedeng masakyan, talagang umiimbak yan. Pero yung asnong ito, sabi ko, bakit ang asnong ito ang bait sa Panginoon? Isinakay ang Panginoon, naglakad, hindi umimbak, hindi hinulog ang Panginoon. First time. Ibig sabihin, pati yung asno naging masunurin din sa Panginoon. Grabe. Kaya sino po may mga alagang kalabaw dito nung araw? Ako lang. Kabayo, baka, hipuin nyo yung likod ng dianan nyo. Umiimbak po yan Naninipa nga yung kabayo na mga maliliit. Kaya hindi pwedeng ganon. Ako, nahulog sa kalabaw. Halos mamatay ako dun Natalian po ako ng kalabaw, ng tali ng kalabaw at pati kasukasuan ko may sugat. Grabe. So, ito po, pinarangalan ng Panginoon ng mga alagad. Ibig sabihin, habang naglalakad ang Panginoon, nagpupuri sila, maaaring sila'y sumasamba sa Panginoon, maaaring sila'y nananalangin sa Panginoon, salamat. Salamat sa pagliligtas mo. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Ano sabi po doon sa 35? Ganito. Babasahin ko po sa atin. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan. Pansinin niyo po, sa kanyang daraanan, una inilagay sa likod yung balabal nila, inilagay sa likod ng asno at isinakay ang Panginoong Hesus. Service, paglilingkod sa Panginoon. Di po ba? O isang pag-honor sa Panginoon, pagrespeto sa Panginoon o paggalang sa Panginoon. At pagkatapos, sabi po doon, sa
Sa sumunod na talata, ganito ang sabi. 36, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan niya inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal nang malapit na siya sa palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa kababalagang nasaksihan nila. Ano ang wika nila? Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Wow! One day, isang araw, mararamdaman din po natin ito marahil. Kung si Jesus nasa puso natin. Without Jesus, hindi mo ito mararamdaman. Mga kapatid, mararamdaman po ba natin ito? Pagbabalik ng Panginoon. Nananabik ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Kaya ito palang introduction pa lang ito ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Na isang araw masigit pa doon. Ang kagalakan, marami mga tao, buong mundo sasalubong sa Panginoon. Wow! Iba't ibang kulay, iba't ibang lingwahe, mararamdaman natin doon sa kalangitan ng Panginoon. Ini-imagine mo ba yon? Na may mga Pilipino, may mga English doon, na magpupuri, isang lingwahe na lang ang maririnig natin, yung salitang hallelujah. Tinanong ko po dito, yung mga kasamahan ko, ano ba sa Spanish yung hallelujah? Sabi, hallelujah din. Sa Pilipino rin, hallelujah rin. Sabi ko, pagdating sa langit, isa lang po ang lingwahe marahil ang ating mararamdaman. So ang tugon ng mga alagad sa Panginoon, sinamba, sinunod, niluwalhati, pinarangalan sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon, na unawaan nila ito. Kaya sila po ay nanikluhod sa Panginoon. Sa atin din pong mga buhay, kung tayo po ay magpapatuloy na susunod sa Panginoon. Ito ang aming dalangin sa bawat isa, na kung bubuksan natin ang ating mga puso at tayo mag-aabot ng mga kaluluwa sa Panginoon, marami ang mabubuksan na puso na pwedeng pagharian ng Diyos. Nasasabihin, ito ang conquering king na dadali namin sa inyo. Ang puso mo ay kailangan ng Panginoon. Nais mo bang papasukin si Jesus sa puso mo na bilang hari ng iyong buhay? At mararanasan mo ang ligaya na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Di ba napakasarap? Sabi nga po, isang kaluluwa lang na kumilala sa Panginoon, ang mga anghel nagpupuri sa Kanya. Ito, tumugon ang mga alagad ng Panginoon. Nakapaa, naglalakad. Pangatlo, na bagay na bakit sumigaw sa galak. Bakit tayo kailangan sumigaw sa galak? May tagumpay. May tagumpay. May tagumpay sa ating Panginoon. Anong sabi po doon? Sa 39, sabi sa kanya ng ilang Parisiyong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad, ang ingay, ang gulo, nagsisigawan, umaawit ng hallelujah, nagpe-praise and worship, sawayin mo nga yan. Anong tugon ng Panginoon? Kung patitigulin ko itong mga to, sasabihin ko ang mga batong yan,
i-reveal kung ano ka. Ihahayag kung ano ang puso mo. Gusto mo ba patigilin ko itong mga tao nagpupuri sa akin na nagdideklara na ako ang hari ng sanglibutan? Gusto mo ba na ito, mismo ang mga batong ito ang magsabi sa iyo kung sino ako? Kaya sabi ng Panginoon, sumagot siya, sinabi ko sa iyo, kapag tumahimik sila ang mga bato na ang sisigaw, na ang mga bato ang sisigaw. Mga kapatid, sa umaga pong ito, ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Ang Panginoon ang hari ng ating mga buhay. Amen po ba? Ang Panginoon ang ating tagapag-ingat. Ang ating Diyos ang may control sa lahat ng ating mga buhay. May plano sa ating mga buhay. Kung mayroon man po tayong mga dalahin, may mga suliranin man, mayroon galak sa kabila ng ating mga kasalaghatian. Laging magkaagapayan kapag kasama po natin ang Panginoon. There is peace and joy in Christ Jesus. Mayroon panahon na tayo ay nalulumbay. May mga panahon na tayo po ay nabibigatan. May mga panahon na tayo po parang nandun sa gitna ng karagatan na walang tulong na pwedeng asahan. Tandaan po natin mga kapatid, sa panahon na tayo po naroon sa ganitong kalagayan, Panginoon ang kasama natin. Asahan natin, magpatuloy tayo sumigaw sa galak. Jesus is Lord. Minsan pa po, hawakan natin ang ating mga palaspas at atin po itong iwagayway. Hallelujah! God is the Lord. Panginoon ang hari ng ating mga buhay. Salamat. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa at kami po ay naggagalak sa aming mga puso sapagkat minahal mo kami. Inaalala po namin ang ginawa mo po ng unang pagpasok mo sa Jerusalem, nagpakilala sa mga tao roon na kayo po ang tunay na creator ng sanglibutan, tunay na kayo po ang conqueror ng aming mga puso, hindi po ng anumang labanan, kundi kayo po ang conqueror ng pagmamahal upang kami po ay maranasan namin ang iyong pong dakilang pag-ibig na ito. Salamat o Diyos sa inyong pong pagliligtas. Pagpalain mo po ang bawat isa. In Jesus' name, Hosanna! Hosanna! God bless us. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ngayon po, tayo pong lahat ay tumayo. At basahin po natin ang ating pong kapahayagan ng ating pong pananampalataya. Ganito po ang sabi. Sabay-sabay po natin basahin. Sapagkat napawalansala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapan ating tinitiis dahil sa alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito ang ating pinaniniwalaan at sa ganito tayo nabubuhay. Amen. Magandang umaga po sa ating kapulungan.
Kailan pa man ikaw ang aasahan, kailan pa man ikaw ang siyang lakas, ang tanging tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako, nariyan ka sa sangandang kinapapatiran ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako, nariyan ka sa sangandang kinapapatiran ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Purihin ang ating Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Magbigay nawa ng karangalan sa iyong pangalan ang aming handog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong katapatan at kabutihan sa amin. Ipaalala mo po sa amin na ang tanging hinihiling mo lamang sa amin ay ipagkaloob ang aming sarili at magtiwala sa lahat ng iyong mga pangako. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo sa pag-awit ng ating huling awit. Isang awit. God is good. And all the time. Tayo maghihiwa-hiwalay ng may pag-asa, umaawit at nagtatagumpay sa ating buhay. Amen? Amen. Mga pagpapala sa Panginoon. Pasasalamat po sa aming masagana at may blessing. Masagana pagpapala. Pagpalang pagsasama. Mabuti magsasama. Ng 31 years. 31 years. Opo. Aba, purihin ang Panginoon. Kaninong pagsasama? Masayang masaya. At masayang pamilya. Amen, amen. Pasasalamat sa Panginoon through the years, sa katapatan ng Lord. Salamat sa aking 67 years of life. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat kayo mabuti. Yes, Lord. Salamat din, Panginoon, sapagkat kayo ang nagpapala sa mag-asawang Joy at saka si Anggol, Panginoon, kanilang pamilya, Panginoon, kasama si Joel at saka si Daniel. Pinupuri ka namin sa kanilang masaya at mahabang pagsasama. Pinupuri ka namin sapagkat dadagdagan niyo pa ang mga taon nila at pagpapala. Salamat din, Panginoon, sa 67 years na aming kapatid na Marie. Pinupuri ka namin sapagkat sila ay naglilingkod sa inyo, Panginoon, patuloy na umaasa sa inyo at nagtataguyod ng inyong mga pananampalataya at tinataguyod ang kanyang katotohanan sa maraming bagay. Dagdagan niyo pa ang kanyang edad, Panginoon, taon, at kanyang mga pagpapala kasama
ng aming kapatid na Willie, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. At ngayon, Panginoon, igawad yung inyong mapagpalang bendisyon sa pamamagitan ng aming Pastor Doms. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap ng walang kapintasan na may malaking galak. Sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kalwalhatian, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman, siya nawa. Amen. Amen. God bless po. Amen, amen. Purihin ng Happy Panginoon. birthday po. Amen. Hindi natin sasayangin ng pagkakataon. Hawakan niyo po ang inyong mga palaspas Palaspas namin. Hosana, Hosana sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Amen, amen. Maraming salamat, Pastor Dom, sa iyong mabiyayang pagsisermon. At salamat, kapatid na Eva, sa iyong pangunguna. Mga pagbabalita. Apo, sa mga nagdaos po ng kanilang at magdadaos ng kanilang kaarawan, April 11, Tyler Bendicion, Hannah Bernabe, Chris Sanchez. April 13, Elmer Faculo. April 14, Aida Bongat, Telma Delfin. 15, Owen Sanchez. 16, Grace Malana. 17, Imelda Poblete, Kuya Nap Bautista. 18, Lolita Espiritu. 20, Maribic Sapitan Kayabyab. 21, Obet Tabing. 22, Justin Derrick Quinto. Patrick Quinto. 23, Cory Kelterborn. At mga nagdaos po ng kanilang mga anibersaryo, April 8, Jim and Berna Gorospe. 16, Billy and Maggie Reyes. 16, Anggol and Joy Reyes. 22nd, Rafi and RV Cruzado. Amen, amen. Purihin ng Panginoon. At kanina, nagsabi sa akin ang kapatid na Elmer Faculo, na nasa Pilipinas ngayon, at manunood daw siya ngayon. So ang isip ko, dahil babatiin natin siya at kakantahan, dahil birthday niya ngayon eh. Kaya kantahan na rin natin. Sa Pilipinas ngayon eh, madaling araw. O kantahan na natin si kapatid na Elmer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, kapatid na Elmer. Okay, purihin ng Panginoon. Amen. Maraming po salamat sa inyong pagdalo at sa pananambahan ngayong umaga. Okay, Hosana, purihin ng Panginoon. Magkita-kita tayo sa baba. Purihin ng Panginoon. Thank you, Sister Ed.